Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV, may nasunog na motorsiklo sa Dagupan, Pangasinan. Chris, anong kwento dyan? Bonnie, hindi rin alam ng may-ari kung bakit biglang nag-apoy ang kanyang motorsiklo. Wala naman daw siyang alam na sira nito. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Glam Calicdan Dizon ng GMA Regional TV. Halos tupukin na ng apoy ang motorsiklong yan na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Dagupan, Pangasinan. Kwento ng may-ari nito na si Basilio Reposo, pauwi na sana siya nang hindi umandar ang kanyang motorsiklo. Nang subukan ulit niyang paandarin, doon na yon nagliyab. Napansin ko habang nakaupo ako, lumiliyab na palakas ng palakas. Tinulak ko na yung motor ko palapunta di sa kalsada para wala na madamay. Hindi naman alam ni Reposo kung bakit nagliyab ang kanyang motorsiklo, lalo't wala naman iyong problema. Agad namang rumisponde ang mga naka-duty na barangay official at tanod. Sa mga ganyang emergency cases. Okay. So, presence of mind, sabi ko nga. And then, yun ang inisip nila kagad, paano nila ito mapuput out yung fire. So, yun, naisipan nila, meron tayong fire extinguisher dito. And then with the help din ng City Health Office natin, sa mga staff nila dyan, na-extinguish po yung sunog. Sa Dingras, Ilocos Norte, sugatan ng isang negosyante matapos tambangan sa bahagi ng Barangay Media. Ayon sa mga otoridad, minamaneho ng negosyanteng si Ninette Santos ang isang SUV na may sakay ring 3 pang pasahero. Maya-maya, nilapitan siya ng nakamotorsiklong mga sospek at malapitang binaril. Tinamaan siya sa dibdib at agad isinugod sa ospital. Inaalam na ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Patay sa saksak ang Southeast Asian Games gold medalist at airman first class na si Mervin Guarte sa Calapan Oriental, Mindoro. Ayon sa pulisya, nakipag-inuman si Guarte sa bahay ng kaibigan niyang konsehal. Nakitulog siya sa sala at doon sinaksak madaling araw kahapon. Nakatakas ang salarin pero naiwan ng dugo ang kutsilyo na ginamit umano sa krimen. Naisugod pa si Guarte sa ospital at nakausap ng investigador bago masawi. Kasama sa mga iniimbestigahan ng pulisya ay kung may alitang nangyari habang nasa inuman ng biktima. Ilang beses nagbigay ng karangalan sa bansa si Guarte para sa athletics at obstacle course racing. Kabilang dyan ang mga naiuwi niyang 2 gold medals mula sa 2019 at 2023 SEA Games. Nangako ng suporta ang Philippine Air Force sa pamilya ni Guarte at makikipagtulungan din daw sa investigasyon. Glam Calicdan Dizon ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang sawa naman ang nakitang tumatawid sa isang kalsada sa Rosario, Cavite. Sa kuhang yan ng mga empleyado ng isang hotel sa Barangay Tejeros Convention, makikita ang ahas na gumagapang patawid sa Center Island ng kalsada. Humingi sila ng tulong sa mga otoridad para i-rescue ang nasabing sawa na may habang 13 talampakan at may bigat na mahigit sa 15 kilo. Na-turn over na sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang naturang sawa. Ayon sa mga otoridad, posibleng gutom ang sawa at naghahanap ng pagkain kaya ito lumabas mula sa lungga nito. Alamin natin ang sitwasyon sa Minor Basilica, National Shrine of Jesus Nazareno. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Bali ang ilang deboto na hindi na makadadalo sa mga aktibidad dyan sa Quirino Grandstand ay dito sa Quiapo Church ginawa ang kanilang debosyon at panata sa Poong Jesus Nazareno. Tulad ng breast cancer patient at senior citizen na si Lorna Arcano. Naniniwala raw siyang dahil sa kanyang debosyon sa Poong Jesus Nazareno, tuluyan na siyang gagaling sa cancer matapos maoperahan noong nakaraang taon. Nagsimba rin ang kanyang kapwa senior citizen na si Evelyn na kahit naka-wheelchair, tuloy pa rin ang panata sa poon ngayong taon. Dumayo naman mula pa Calamba, Laguna ang grupo ni Nori Sevilla na hindi na rin daw makakadalo sa traslasyon kaya nagsimba ngayong araw dito sa Quiapo Church.
Ang lahat ng mga papasok sa simbahan kailangang dumaan sa Villalobos Street kung saan nakapwesto na ang mga walk-through scanners at x-ray machines na bubuksan alas 12 ng tanghali. Tinanggal ang mga vendors para maluwag na makadaan ang mga magsisimba. Pero dahil nitong umaga ay regular mass pa lang, nakapagtinda pa ang mga vendors sa Plaza San Juan, pero sila ay pagbabawal na simula 3 p.m. Ang tanging labas ng mga nagsimba ay sa Quezon Boulevard at Carriedo Street. Siyempre, nakakapag-ado ako ng mga panalangin ko. Siya lang talagang pinaka-the best na pinakamagaling na dakilang manggagamot. May mga deboto po tayo na hindi talaga pumupunta ng ika-anero ng ika-siyam ng Enero dahil alam nila talagang maraming tao at ayaw nilang makipagsapalaran, kaya ahead of time gusto na nilang magsimba. That's the reason why as early as 3 in the afternoon, yung mga misang gaganapin ay para sa misa na ng ika-siyam ng Enero. Rafi, ang mga fiesta masses naman dito sa Quiapo Church ay gaganapin oras-oras mula 3 p.m. hanggang 11 p.m. Rafi? Maraming salamat, Von Aquino. Samantala, nagpadala ng mga patrol at rubber boat ang Philippine Coast Guard sa bahagi ng Pasig River na daraanan ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila bukas. Ayon sa PCG Malacanang, itatalaga ang mga patrol boat para tumulong sa pagresponde sa anumang klase ng emergency. Magtatalaga rin daw ng rescue teams, divers at iba pang handang sumaklolo sa ilang tulay na malapit sa ruta ng prosesyon tulad ng Ayala Bridge, Quezon Bridge, MacArthur Bridge, Jones Bridge at Binondo Intramuros Bridge. May mga gusto bang magsimula na ng negosyo ngayong 2025? Pues, may mga posibleng pumatok na business ideas ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Balitang hatid ni Katrina Son. Nang nauso ang work from home nitong pandemic, sumabak sa pagnenegosyo ang empleyadong si Roxanne. More online of food business kami. Yun yung naging bread and butter namin ng husband ko. Natigil siya nang magbalikan na on-site ang mga trabaho. Ngayong 2025, balak daw mag-business muli ni Roxanne kahit napapaisip dahil mahal ang mga bilihin. Additional income po kasi so far since magdadalawa na yung college ko, kailangan po natin ng extra income. Si Ginaline naman, ready-to-wear clothes ang negosyo noon. Natigil man, nag-iipon daw siya para makapagsimula muli. Kung sakaling mabigyan ng chance magkaroon ng puhunan, ganun, kasi mas sanay na ako sa in and out. Ano naman kaya ang nais na negosyo ng iba kung sakali? For me, it's coffee shop kasi lahat naman tayo nahihilig na sa coffee. Mga pastries. Feeling ko hinahanap-hanap pa rin nila yung mga pagkain na something to parang mababaon nila. Para sa akin, mga parisan. Pilipino mahilig kumain. Sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, magandang magsimula ng negosyo ngayong taon, online man o may pwesto o brick and mortar. There are many internet users now, and so it's easy for them to go into the internet. So e-commerce will even grow more than 20%. Ang forecast ng PCCI, magiging patok ang food stall business dahil mabilis at madaling pasukin. Sunod ang freelancing sa digital media o creatives. Maaari rin daw subukan ang mobile car wash, lalo't dumarami ang mga may sasakyan. Maganda rin daw ang solar energy business dahil marami na ang nag-a-adopt ng sustainable living. Hindi rin daw mawawala ang wellness centers para sa mga health conscious o nais ma-relax from everyday stress. At anumang pet-related business, lalo't maraming nag-aalaga ngayon ng aso o pusa. Iba pa rin daw ang may sariling negosyo kahit maliit lang. Pero para mapaunlad ito, dapat samahan ng sipag at tiyaga at humanap ng mentor para magabayan. Most of these successful businesses, they all were micro before. They were small. If you fail, stand up right away and even do better. Mas siya, fulfilling kasi mas malaki siya, yung kinikita niya sa totoo, mas malaki siya sa 8 to 5 job. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito
Ito ang GMA Regional TV News. May dambuhalang buhayang napadpad sa dalampasigan ng Languyan, Tawi-Tawi. Nahuli ng mga residente sa barangay Kiniktal ang buhaya na may haba raw na 18 talampakan. Mabagal daw ang kilos ng buhaya dahil sa laki at bigat nito. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi para ma-turn over ang buhaya. Mainit-init na balita, sumuko ang actress-comedian na si Rufa May Quinto sa NBI kaugnay sa arrest warrant laban sa kanya na inilabas ng Pasay Regional Trial Court. Dumating si Rufa May kaninang umaga sa NAIA Terminal 1 mula sa California sa Amerika. Naharap si Rufa sa ilang paglabag sa Securities Regulation Code na may kinalaman sa kumpanyang Dermacare. Dati nang itinanggi ng kampo ni Rufa na sangkot siya sa paratang na large-scale staffa. Biktima rin daw siya. Basta ganitong malamig ang panahon, syempre, bida yung mga pagkain may sabaw. Oo, lalo ngayon, malamig din ngayon sa studio. Sa Heilongjiang Province sa China, may pangmalakasang entry ngayong cold weather. Yes, kaya ito ha, yan o, yan, usok pa lang. Siguradong matatakam na agad ang mga bibisita sa isang ice house sa Harbin City. Tampo kasi roon ang isang giant hot pot. Samot-saring ingredients ang bida. Kwento ng ilang bumisita, sulit ang pagbisita dahil sa sukat ng hot pot. Bukod sa enjoy na sa aktibidad, busog pa raw sila sa hot pot. Sana makarating dito yan. Ang laki ng hot pot. Oo nga, pero talagang nakakaaliw. Pandagdag din yan sa ambiance, di ba? Oo. At saka mukhang hindi siya mauubos, ha? Malamang mauubos sa dami rin nila sa dami China. rin, oo. Sana makarating sa atin kasi ang lamig ngayon. Diba, ililibre na lang kita.